Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So yung ating pag-uusapan mga kapolitika ay tungkol dito kay Alyssa Valdez at yung pagkukumpara sa kanya dito kay Angel Canino, kasi kung inyong makikita naman yung performance na ipinamalas ni Angel Canino doon sa katatapos lang na FIVB Challenger Cup at dito sa ABC Cup kung saan is nag-uwi nga ng bronze medal itong ating bansa. So ngayon maraming mga tao ang kinukumpara na itong si Angel Canino dito kay Phenom Alyssa Valdez, at marami nga ang nagsasabi na kung saan ay si Angel Canino na ba yung susunod sa yapak ni Alyssa Valdez. So ito yung ating pag-uusapan, ating tatalakayin ano ba ang ating masasabi at ano ba yung ating personal na opinion, kung may pag-asa ba or nakikita ba natin na doon papunta yung direksyon ni ni Angel Canino dito sa mga narating ni Alyssa Valdez. So kung inyong kung sino sa inyo ang taga-subaybay ni Alyssa Valdez, itong Phenom ay mayroong mga nagsasabi na kung saan siya daw yung nagpasikat ng volleyball dito sa ating bansa. Meron rin namang nagsasabi na kung saan is mas magaling na daw itong si Angel Canino dito kay Alyssa Valdez. But however, natalakay natin doon sa ating previous video na kung saan ay kung sa ngayon ikukumpara itong si Angel Canino dito kay Alyssa Valdez, talaga namang kakain pa ng maraming bigas itong si Angel bago niya marating itong itong mga naabot ni Alyssa Valdez, kung saan is 2 times siya naging MVP or most valuable player dito sa UAP, and yung dito rin sa Creamline sa team niya sa PVL na kung saan is 8 times sila naging champion dito sa kanyang koponan. So that alone is masasabi talaga natin na kung saan ay medyo malayo-layo na rin itong naabot ni Alyssa Valdez kung ikukumpara mo dito kay Angel Canino na kung saan ay nagsisimula pa lang naman. Ang sabi nga nung papa ni Angel Canino, si Alyssa Valdez daw is incomparable. Ibig sabihin is hindi mo siya maikukumpara sa ibang mga players, kasi itong si Alyssa Valdez is may pangalan na at marami nga ang nagsasabi na kung saan ay siya daw yung nagpasikat ng volleyball dito sa Pilipinas, and on the other side naman itong si Angel Canino ay nagsisimula pa lang na gumagawa ng kanyang pangalan dito sa larangan ng volleyball. So ibig sabihin is pareho silang magaling at meron silang sari-sariling mga style at yung mga achievements. Now itong si Angel Canino, sabi doon ni itong kanyang coach na si De Brito, itong Brazilian coach, ang sabi niya itong si Angel Canino kahit saang posisyon mo daw siya ilagay is kaya niyang ilusot yung bola. So ito yung nakakamangha dito sa kanyang skills, and nakikita naman natin kung paano talaga pumalo itong si Angel Canino, and talagang napapalusot niya yung bola and malakas rin siya pumalo. Now, ano ang advantage ni Angel Canino dito kay Alyssa Valdez? Sa tingin natin mga kapolitika, yung kanyang primary talaga na advantage kay Alyssa Valdez is yung kanyang height. Okay, so yung kanyang height medyo matangkad. Si Alyssa Valdez is nasa 5'8 or 5'7 lang, whereas itong si Angel Canino is almost 6 footer, nasa 5'11 siya. So ka-height niya itong Brazilian star player na si Gabi. So ganun ka yung advantage ni Angel Canino dito kay Alyssa Valdez. And nakikita naman natin na kung saan is maliksi pa talaga kumilos itong si Angel Canino kung ikumpara mo dito sa team sa kay Alyssa Valdez. Pero nung time rin Alyssa Valdez talagang bumubuhat rin naman ito ng kupunan na kanyang sinasalihan. So ang tanong ngayon ng nakarami is si Angel Canino ba yung susunod sa yapak ni Alyssa Valdez? Ano yung ating personal na opinion at ano yung ating personal na masasabi dito? Well mga kapolitika, sa tingin ko naman ay parang iba yung direksyon na tinatahak ni Angel Canino, kasi sa sinasabi nga doon itong si Angel Canino ay gumagawa ng kanyang sariling pangalan. So ibig sabihin kung meron mang ibibigay na bansag or
let we say yung kanyang talagang pangalan na kung saan tatatak sa publiko ay iba dito sa nagawa ni Alyssa Valdez. Kasi sa sinasabi ko nga, yung advantage sa sa height ni Angel Canino, and medyo bata pa siya. So itong si Alyssa Valdez is nasa 30s niya na, whereas itong si Angel Canino is nasa 20s pa lang, nasa 21 years old pa lang itong si Angel Canino. So medyo malayo-layo pa talaga yung mararating ng batang ito. So kung ang tanong naman kung mahigitan ba ni Angel Canino yung mga narating ni Alyssa Valdez, ang sa tingin naman natin dito mga kapolitika ay hindi naman natin masasabi yun sa ngayon, kasi hindi pa naman natin alam yung maging takbo ng kanyang career. Merong tendency na merong magkakaano sa kanyang health, so hindi natin masasabi sa ngayon, but napuforesee natin na kung saan is maganda yung tinatakbo ng career ni Angel Canino at na-expose na rin siya sa mga international na game. So ibig sabihin is talagang mahahasa pa, mapapolish pa yung kanyang talent. And ito sana yung dapat na alagaan ng ating national team, kasi si Angel Canino ay official na nga na kung saan is sumasali dito sa Team Alas. So siya na lang yung aalagaan, kasi merong talagang possibilities na kung saan mag-shine siya internationally, and merong possibilities rin na malalagpasan niya yung mga achievements ni Alyssa Valdez. But when it comes to popularity and yung fan base, yung kumbaga marami ang umahanga, is talagang mas marami pa rin talaga ang nakakilala at humahanga dito kay Alyssa Valdez. Kumbaga sa showbiz, si Alyssa Valdez yung tinatawag na si Catherine Bernardo. Okay, so yun ang ating nakikita, ang ating personal na masasabi dito mga kapolitika. Okay, so yun lamang ating short na opinion, ang ating short na komentaryo dito, kasi bigyan rin natin ng credit itong si Angel Canino base doon sa naipakita niya ng mga performance, at at the same time marami na nga ang humahanga sa kanya. Siguro kung hindi lang siya na-injure or walang nangyari sa kanya noon sa dito sa UAAP, ay siguro yung Lasal yung nag-champion mga kapolitika, kasi marami nga rin ang nagsabi kung bakit nalaglag na lang sa top 3 or naging bronze medalist na lang itong Team Lasal dahil dito sa pagka-injure ni Angel Canino, which is siya yung star player, siya yung main player ng Lasal, itong Green Archers. So malaking kabawasan po yun kung kaya nawala sa direksyon yung Lasal, but hindi naman talaga totally, kasi bronze medalist nga sila, meron pa namang time na mag-bounce back itong Lasal. But sa sinasabi ko nga, itong si Angel Canino ay mas malayo pa yung kanyang marating. Kayo mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang masasabi? Sa tingin nyo ba si Angel Canino na ang susunod sa yapak ni Alyssa Valdez? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.